Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron na naman tayong debate na magaganap ngayon between CJCLS versus Seventh-day Adventist Church. Ang topic natin mga kapatid ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na fake ang kaligtasan ni Max, which is yung negative, dahil sa paniniwala or mawawala pa ang kaligtasan niya kay Kristo. At ang affirmative natin, syempre si Pastor Eric, negative naman si Brother Max. Sa ating setup ng debate, standard ito yung 1075 at Russia debates Russia TV rules, hindi naman sila bago sa ating platform, no? So alam na nila 'yan. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng patakaran? Yes, Sir Moderator, sumasang-ayon po tayo. At yung ating negative, sumasang-ayon ba? Nakamute. Walang audio, bro? Wala kang audio, bro Max? Walang audio pa din? Wala pa din, wala. Okay, so hintayin natin ating negative. By the way mga kapatid, meron tayong live Hello. ngayon. Yun. Hello, okay. Dinig. Sumasang-ayon ka negative? Yes po, Ginoong Moderator. Okay. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kasi silang magpakilala sa ating audience at yung kinaaniban nila, syempre. At paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito? Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Yes, Brother Russia.
Unang-una, salamat sa Panginoon again sa pagkakataong ito na kanyang ibinigay sa atin, no? At tayo naman ay muli haharap sa isang debate. Again, itong yung lingkod, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Isang debater, no? At nag-umpisa ang hamon na ito nang makita natin yung sabihin na po natin na ampaw na post ni Batanggenyo, no, si Max. So natuwa po tayo, no, sa ganitong aral. Kaya gusto kong palitawin talaga ano pa yung ibig sabihin nito at ano ba yung talagang aral ng kaligtasan. At bago yun, no, ay siyempre sa mga nanonood na may pagpalain kayo dyan sa inyong pakikinig at sa ating kaibigan si Patrick Gonzales, no? Shout out nga pala sa iyo sa patuloy mong pagsubaybay sa aral, no, at sa mga debating ito. Shout out sa iyo, Brother Patrick Gonzales. Yun lang po, Brother Rasha. Okay, at syempre yung ating negative, pakilala ka kapatid. Pwede mo siyang tanggalin tapos ibalik mo. You know, medyo loose siya. Wala pa din, wala pa din. Wala pa din bro ha. Naka-unmute ka ba? I-check mo. Pero kung naka-unmute ka, baka sa mic yan. Pwede mong tanggalin muna yung ano niya. Yung connector niya. Tapos ibalik mo. Wala pa din bro, wala pa din. Wala pa din. Meron siyang tumutunog na parang kuryente. Pero wala pa din. Wala kang boses. Wala pa din. Pwede mo siyang tanggalin bro. Tapos ibalik mo lang. Shoot mo lang ng cellphone yan eh. Kanina to nadidinig ka na, diba? I-try natin ulit. So mga kapatid, meron tayong live ngayon. Meron na tayong konting technical problem sa negative side sa kanyang microphone. Ipifix niya muna. At please share yung ating live streaming ngayon ha. Kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap mga kapatid. Ang topic natin ngayon habang hinihintay ang ating negative, fake ang kaligtasan ni Brother Max, which is yung negative dahil sa mawawala pa ang kaligtasan niya kay Kristo. Yan, wala pa din bro Max, wala pa din. Try mag-out ka bro, tapos balik ka. Tawagan kita ulit, baka ma-fix. Sige nga, mag-out ka muna. Mag-out ka muna tapos balik ka. Wala kang audio pa din. Tingnan natin baka ma-fix. Ayan, tawagan natin ulit si Brother Max.
Kanina okay na yun. Pero ngayon, bakit? Wala. Actually, gumagamit siya ng ano to, yung microphone tsaka yung B3 for sure. Kasi may echo siya. Ako hindi ko talaga nire-recommend yung B3. Bro Max? Hello? Wala pa din bro ha? Wala kang audio? Wala ka pa ding audio. Tanggal niya kaya yung ano niya bro, yung headset niya. Tinanggal niya. Meron kasi siyang microphone. Nakakonect yung microphone niya sa... Tanggal niya yung microphone niya. Oo. Ganyan. Yun. Okay na. Ano na yan? Wala akong gadget. Okay na. Malakas naman. Oh, malakas naman. Yan. Okay, mas Bilis ko na lang yung aking gadget. okay. Bro Max, pakilala ka muna. Maganda na yung audio mo. Proceed, bro. Sige. Ayusin ko lang yung camera. Nakapilipit yung baka mahulog. Lakas talaga. Okay, magandang gabi po mga minamahal kong mga kaibigan. Minsan pa itong inyong lingkod, Brother Max Bileno ng Seventh-day Adventist Church. Ang tanong ni Brother Rashi ay kung bakit nagkaroon ng debating ito. Simple lang. Gustong makabawi ni Brother Eric. Tingnan natin kung makabawi. Go ahead. Okay, mga kapatid. At mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-usap again, shoutout kay Pastor Elmer Chavez, Chico Science, shoutout din kay Master Patrick, mga kapatid, shoutout sa iyo lagi. Sister Emmy Alfonso, lagi-lagi yan. At mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Pastor Pastor Eric, mga kapatid, sa kanyang patutunayan na si Brother Max ang negative ay fake ang kaligtasan dahil sa mawawala pang kaligtasan niya kay Kristo. Your time starts now, Pastor. Ano ko si Pastor Elmer eh. Si Pastor Elmer, siguro bugbog sarado siguro to. Ngayon, no, ito na po yung ating, siguro bigay tayo ng mga poste. Mga 5 lang. Ano. Ngayon, patutunayan natin na itong aral ni Max Batanggenyo, under the law, ay peke na sapagkat mawawala ang kanyang kaligtasan. Ibibigay natin yung poste na hindi nawawala ang kaligtasan. Kaya magiging peke talaga ang aral ni Max na isang debatista na SDA na bagitong debatista. Ngayon, ito ang wika po dito sa Roma 1:17, ang sabi, as 16 muna tayo. Sabi dito, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So doon muna tayo, tinutukoy po ito na ebanghelyo, na sa ikaliligtas o kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So tanungin po natin ang Biblia rin, ano ba itong sinampalataya, ano ang nagagawa ng pagsampalataya? Ang wika, kapangyarihan ng Diyos, ang ibang sa ikaliligtas pala itong pagsampalataya. So sa ikaliligtas ba? Papasok ba dito na kapag naligtas ka ay bawi? Kumbaga, laban bawi. Yung kaligtasan. Temporal. Tanungin po natin ang Biblia. Siguro, ang mga tanungin natin, si Kristo, tingnan po natin kung paano kakalabanin ni Cap Max, itong si Kristo. Paano sila magpapang-abot. Tingnan po natin kung sino mananaig, yung aral ba ng Panginoon o yung aral ni Max. Ang sabi dito, dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsusunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So kalaban po rito si Max eh. Kasi si Max, aagawin niya raw yung kaligtasan ko. O naagaw daw. Ngayon, lalabanan niya ngayon si Kristo. Sabi kasi rito, sino man eh. So kasama si Max doon, kasama ako ron, na walang makakaagaw dito kahit sino. Walang makakaagaw dito. Sa ibinigay ang wika sa kamay ng Panginoon at sa kamay ng Diyos, walang makakaagaw ang wika doon sa mga tupa o mga ligtas. Ayan, di ko alam paano ito
ididibak ni Brother Max itong sinalita ni Kristo. Kasi ako, tagapagsalita lang naman ako eh. No? Si Aliping tagapagsangka lang, tagapagsalita lang po ito ng ebanghelyo or isang gospel defender. So wala po akong magagawa. Ito yung sinasabi ng Biblia eh. Or kaya naman ay aamin at sasang-ayon ulit si Brother Max sa atin, no? Na lahat ng ating sasabihin eh, sumasang-ayon siya. Abangan po natin yan kung magiging ganun pa rin yung kanyang sistema ng debate, yung lagi tayong sinasang-ayunan tapos bandang huli ay siya ang nagwagi kumbaga sa pagsang-ayon sa atin. Okay. Sabi naman dito, basahin naman po natin dito pa rin sa Juan, ang sabi po dito, siguro tingnan po natin kung iwawala ba, no? O mawawala ba? Ang sabi dito sa 37 ng Juan 6, ang sabi dito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilabis sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sapagkat bumaba akong mula sa langit di upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ano ba yung kalooban ng Panginoon ng Ama na nagsugo sa Kanya? Ito. No? At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Pag sinabi sa ibangon sa huling araw, meron pa bang pagputol doon? Meron pa bang pagkawala? Yung huling araw? Wala na po, Wala na. Wala na pong yan eh. Wala na pagkawala kasi sinabi naman ni Kristo rito, no, yung ibinigay ang wika, yung mga tupa sa Kanya, ay huwag ko ang wikang iwala. Kay Max naman, nawawala. Sino bang mas makapangyarihan? Itong si Max na nawawala ang kanyang kaligtasan, na peking kaligtasan? O yung sinabi ni Kristo na huwag kong iwala. Kanino kaya tayo maniniwala? Dito ba kay Max o kay Kristo? Di po ba? So yan, no? Yan yung ating ikalawa, nagigibain ni Max. Yung ating ikalawa na tindig. Ngayon, nasabi dito sa Hebreo, no? Ang sabi sa Hebreo, no? Siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Sinabi walang hanggan, natural po yun, walang hanggan po yun na kaligtasan na ginawa niya. At ito ay sa mga tupa na ang wika hindi maaagaw sa kanyang kamay o sa kamay man ng Ama, at hindi ang wika iwawala ng Panginoon. Minsan, marami nga akong tanong bakit sino pang paniniwalaan ng tao, Brother Patrick Gonzales? Sino pang paniniwalaan ng tao? Ito bang si Max? No, na ngayon lang sumulpot bilang isang bagitong debatista? O itong si Kristo na ang wika ay hindi ko, sa paraan ay hindi ko iwawala, ibibigay ang wika sa akin? Yan ang tanong Brother Patrick. Okay, Brother Romeo, Brother Lauro. Yan ang tanong, Brother Romeo, Brother Lauro. Sino bang paniniwala natin? Yung sinabi ba ni Kristo? Matibay ba yung sinabi ni Kristo? No? Hindi niya iwawala ang wika, ang sino man o anuman sa Kanya, na ang wika na ibinigay ng Ama sa Kanya para pag ipinagkatiwala sa Kanya. Hindi po Kasi si Kristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Hindi pa pwedeng mawala, ni agawin man sa Kanyang kamay. Isa pa, no? Para maging maligaya, no? Itong ating kaibigan. Ang sabi dito naman sa Roma, punta naman po tayo sa Roma. Dito sa 8, palas naman po ito Palas po ito. Ang sabi po rito, no, sa 8 ng Roma, at yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. So, talon tayo dito sa 38. No? Sabi dito, sapagkat ako'y naniniwala ang wika, lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay,
kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamuluan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kalbaan, kahit ang mga ibang nilalang, at ay hindi makapaghihiwalay, shall be able to separate us, ang wika, from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So hindi ang wika makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Walang makapaghihiwalay. Bakit? Kasi ang Diyos ang nag-iingat ng kaligtasan ito. Hindi si Max ang mag-iingat nito. No, 5, unang Pedro 5:3-5, na tinutukoy diyan na ang Diyos ang mag-iingat yung mga inaring ganap niya. Hindi po tayo, kasi pag tayo nag-ingat yan, tiyak yan, mawawala yan. Kaya nga si Max, peke yung aral niyan eh. No? Peke yung kaligtasan niya kasi nga, ang mag-iingat siya. No? At naligtas siya sa mga gawa. No? Sa kanyang gawa. Ililigtas siya sa kanyang mga gawa. So peke. Bakit peke yung aral? Kasi hindi umaayon kay Kristo. Sabi niya kay Kristo, di ba, ang mga sumampalataya sa akin, magkakaroon ng buhay naman ng kung may buhay naman. Diba? So, hanggang ikaliligtas na sinabi ni Pablo na anong gagawin ng wika namin. Sabi niya, magsisampalataya kayo sa Panginoon at kayo maliligtas. Hindi po sa gawa. Hanggang 8 ng Efeso. No, wala po, hindi po sa gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya nakamit po natin ang biyaya o ang kaligtasan. Yun po ang tunay niyan at hindi po ito sa gawa ni Max. Kaya peki po talaga ang aral nito patungkol po doon sa kaligtasan o aral ng kaligtasan. Po, at lumalakas ng gabi. Wait lang po natin, Brother Russia, ang ating Okay, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Max ng Seventh-day Adventist, your time starts now. Okay. Ang topic ay patutunayan mo na fake yung aking kaligtasan, hindi yung aral. Nasablay na agad ang iyong statement. Ang topic ay patutunayan na fake ang aking kaligtasan sapagkat nawawala pa ang kaligtasan kay Kristo. Sa dami ng binasa mong talata, saan doon ang biblical definition ng fake ang kaligtasan kapag nawawala? Meron o wala? May binasa ka o wala? Meron. Lahat po ng binasa ko, isang ko. Peke Basta yung aral mo, yung kaligtasan mo. Then, Opo, lahat yan ng binasa yung talata, lumalabas yan, peke yung aral mo, yung kaligtasan mo. Bakit peke yung kaligtasan mo? Kasi yung aral mo, sablay. Sablay yan eh. Kaya peke talaga. Biro mo yung kaligtasan mo mawawala. Sabi ni Kristo, hindi mawawala, hindi maagaw. Tapos sa'yo maagaw. Next question. Next question. okay. Sabi mo marami, basa ng isa, naroon ang definition ha, na ang ibinigay ni Kristong kaligtasan ay peke. Peke ang kaligtasan kay Kristo. Ha? Basa. Okay, sagot. Pastor Eric. Wala akong sinabi na Wala. ang binigay ni Kristo kaligtasan peke. Ang sabi ko, ang topic natin, yung aral mo ng kaligtasan peke. Hindi si Kristo. Si Kristo ka nagsabi, hindi mawawala eh. Ikaw mawawala eh. Di ba Patrick? Peke yung Objection. aral ni brother Objection. An objection. Anong objection ng ating negative? Mauna. Yun yung sagot eh. Yan ang sinasabi ko sa aking katunggali eh. Magaling sa argumento, mahina ang ulo. Ang tanong ko ay ganito, ang topic ay ganito. Mr. Moderator, objection. Huwag mo na siya mag-side comment kasi mas mahina ang ulo Okay. Ganito. Ganito. Wait lang mga kapatid. So, please refrain doon muna sa paggamit ng mahina ang ulo. Ayon sa ating rules kasi hindi pwedeng banggitin yung parte ng katawan. Ganito, direct tayo sa objection muna. Proceed, negative. Okay. Ang sabi mo, peke ang kaligtasan kay Kristo. Okay. Nasaan ang biblical definition ng peke ang kaligtasan kay Kristo? Okay. Basta kahit sa talata, kahit kaputol. Okay, so ang objection dito, I think naghahanap siya ng talata. Brother Pastor Eric, counter objection or ready ka nang sumagot? Yes, ready na. No? Proceed, bro. So, ang mababasa natin, hindi peke ang kaligtasan sa mga tunay na ligtas. Ang peke, yung aral mo ng kaligtasan. No? Yun ang peke kasi. Bakit peke? Kasi nawawala yung kaligtasan mo. Yun yung topic eh.
Peke kasi nawawala. Ba't hindi ba nawawala ang kaligtasan mo? Sige nga, pag hindi ka sumunod sa 10 Next utos, mawawala question. yung kaligtasan mo eh. Next question. Okay. Sabi mo, sino ba nagbibigay ng kaligtasan? Sino daw? Kasi ba kundi si Kristo. Si Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, naligtas tayo. Ha? Siya yung author ng kaligtasan. Binanggit ko nga siya 5:9, di ba? He's the author of salvation. Di peke. Wait lang. Sumasagot pa. Wait lang bro, Max, sumasagot pa. Meron pang 5 segundo. Okay, Pastor. Sige, pagbigyan natin siya. Next question. Okay, sabi mo, si Kristo ang nagbibigay ng kaligtasan. Di ba? So, ibig sabihin ang ibinibigay ni Kristo ng kaligtasan ay peke. O peke ikaw? Hindi peke. Hindi peke. Ang kaligtasan, kaya nga anti-stand ko, hindi peke ang aral ni Kristo. Ang peke, yung aral mo. Yung kaligtasan mo, yun yung peke kasi nga nawawala. Hindi pa yun. Brother, negative, anong objection? Okay. Ang itinatanong, ang paksa kasi, ang peke ay kaligtasan, hindi aral. Malinaw ang paksa, oh. Okay. Kaya ang itinatanong, tungkol sa kaligtasan. Okay. Kung peke ang kaligtasan, si Kristo lamang ang nagbibigay ng kaligtasan. Okay, negative. Ganito muna, negative. Ganito muna. Sa objection para hindi masyadong humaba at hindi ka nag-explain. I think ang objection mo patungkol doon sa pagbanggit ng kaligtasan at doon sa aral. Negative, affirmative. Meron ka bang counter objection o magja-judge na ako? Meron. Kasi nga, hindi siya naunawaan yung topic. Yung kaligtasan niya, peke. Kasi nga, bakit peke? Kasi nawawala. Pag tinukoy yung nawawala, aral yan eh. Okay. Pasok yun. Hindi pwede mag-usap ng hindi sa aral. Okay na. Ganito mga kapatid, sa question kasi kanina, sino yung nagbibigay? Sumagot naman si Pastor Eric na si Kristo. Ngayon doon sa pagpapaliwanag, proceed pa din to. Pastor Eric, sagot. Opo, ang ibinigay ni Kristo kasi ayon sa aral niya, walang hanggang kaligtasan, hindi mawawala, hindi maaagaw, o wala makakaagaw. So, kay Max, nawawala na agaw, peke yung aral niya. Kasi anong patunay sa aral mo na nawawala? Di ba pag hindi ka sumunod sa 10 utos, mawawala yan? Di ba? Under the law ka eh. Di ba? Kumbaga, supot pa yung aral mo. Next question. Sa ano mababasa na kapag nawawala? Hindi mo pang napapatunayan kapag nawawala ay peke. Kahit na yan nawawala o hindi, ito bigyan kita ng analogy para madali. Hindi makuha ng iyong kaisipan eh. Merong ginto, puro. Nasa iyo yung ginto, puro. Sa kapabayaan mo, kay responsablehan mo, o kaya pinili mong itapon na wala, peke ang ginto, ikaw ang peke. Ano? Ito. Paulit. Ito. Merong ginto, tunay na ginto. Wait lang. I-clarify lang natin muna yung question tapos tuloy tayo. Ito. Meron kang ginto, puro, ibinigay sa'yo. Pero sa kapabayaan mo, sa responsablehan mo, kaya pinili mong itapon sa malayo o sa dagat na wala. Sino ang peke? Yung ginto o ikaw na nagtapon? Ang peke, yung gintong tinapon mo at ikaw na nagtapon. Kasi yung ginto na yon aral, hindi tunay yung aral mo. Tapos tinapon mo yung hindi tunay. Di ba? Kaya parehong peke. Aral mo peke, ikaw na nagtapon peke. So parehas kayong peke. Kaya nga, inaano ko rito, hindi nawawala. Yun ang hindi peke, hindi naagaw. Sa'yo nawawala, naagaw. Kaya peke ang aral mo ng kaligtasan. Next question. Tara, makulawaan mo yan. Yung lolo mo ba nandyan pa o wala na? Clarification, di ko narinig, Mr. Moderator. Okay. Yung iyong lolo o lolo ng lolo mo, nandyan pa o wala na? Mr. Moderator, ikaw nga bro ang magano kasi nawawala yung parang wait lang ha. Okay naman yung signal, paulit na lang muna, brother, tapos i-relay natin. Itinatanong ko kung yung kanyang lolo ng lolo niya ay nariyan pa o wala na? Nariyan pa ba daw yung lolo ng lolo mo, Pastor Eric? Mr. Moderator, sobrang layo na po ng topic natin. Napunta na sa lolo. Pinagbigyan ko na nga sa ginto eh. Okay. So ganito muna. Wait lang mga kapatid.
Wait lang mga kapatid. So, merong objection dito na malayo na daw. Counter objection, proceed. Tanong kasi yan po ay relevant sa aking question kasi ang kanyang premise o ang kanyang konklusyon kapag ang bagay nawawala ay peke na. Ay hindi naman ganon. Hindi pa niya napapatunayan eh. Paano niya masasabing peke na ganyan ang pananampalataya o ang aking kaligtasan? Wala pa. Okay, Binibilang lang niya. Kaya ang Okay. tanong ko sa kanya, para pabulaanan ang kanyang argumento, ang lolo ng lolo mo, inariyan pa o wala na? Okay. Proceed sa tanong, meron naman daw kinalaman ito sa kanyang pagpapatunay. Pastor Eric, pwede naman 10 seconds kung talagang malayo to. Okay. 10 seconds, out of topic, Mr. Moderator. Kasi baka mapunta tayo sa dinosaur niya. Time. Seconds na lang talaga. Time na mga kapatid. Ayan, so dako tayo mga kapatid sa ating negative presentation. Time na. Huwag nang magsalita muna ha. At before natin napuntahan yung negative presentation, shoutout muna kay Cornerstone Bible Baptist. Hahaha, naunsa naman ka Max. Shoutout din kay Gio. Imagine Diyos nagbigay tapos yung binigay eternal life na never perish. Tapos ikaw na tao ang dahilan para ma-turn mo eternal life into eternal death to lake of fire. Shoutout din kay Pastor Elmer. Hindi yata nakikinig si negative dahil wala sa hulog ang mga tanong niya. Makinig ka naman Max. Shoutout din mga kapatid dito kay Chico, science, mga bulaan pala to kahit manalo ang isa sa kanila, mali ang aral na pinapahayag. Shoutout din mga kapatid. Siyempre kay Master Patrick mga kapatid. Dako tayo sa negative presentation, biglang negatibo. Proceed, Brother Max. Okay, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan. Medyo okay ba aking sound, Brother Rasya? Wala akong boses lang talaga. Okay, salamat. Kayo po ay magpapasensya na kasi akin lang ibinabalik yung estilo ng aking kausap. Pagka malumanay at walang mga side comment, yung mga trash talk, tayo po ay maayos makipag-usap. Pero pagka sa simula pa lamang isinisimula na, marunong tayo ng ganun din. So, ang ating paksa ay akin pong uulitin para ma-represent yung isipan, lalo na dito sa aking katunggali. Segue Patutunayan niya na yung kaligtasan ko ay peke, hindi aral. Yung kaligtasan ko di umano ay peke dahil nawawala ang kaligtasan kay Kristo. Yun ay assuming lang siya, maling konklusyon, malayo yun. Na kapag nawawala ay peke, walang ganon. Walang ganon sa Biblia. Unang-una, wala nga siyang biblical interpretation, wala siyang biblical definition. Ikalawa, yung lolo niya, wala na, di peke ang kanyang lolo. O sabi niya, dinosaur ang kanyang lolo. Yun ang kanyang narinig ko sagot Yun daw ginto, kahit totoo sa kanya peke, pag nawala, saan kayo nakakita ng ganong kaisipan ng tao? Ay di gusto lay argumento. Pero hindi marunong kumuha at kumain kung anong totoo. Basta lang kuha ng argumento, mahirap yung ganon. Pastor pa naman, ituturo niya sa kanyang kawan? Kaya, ang kaligtasan na nagmumula sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga minamahal kong mga kapatid, na binili ng halagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi kailanman naging huwad o fake. Isang tagapagbigay ng kaligtasan, walang iba. Hindi katulad ng sinasabi ng panig ng afirmatibo. Yung kaligtasan niya ay peke. Ang binintingan, nung mawala ang kaligtasan, ang binintangan na peke ay yung nagbigay, yung ibinigay. Ay siyang may kagagawan at siyang may kasalanan. Tunay, perpekto, hindi depektibo. Subalit ang kaligtasan ito ay isang tipan at relasyon na maaaring iwaksi, iwanan, o may wala ng tao kapag kanyang tinanggap. Kapag sabi nga niya ay, ang kanyang argumento ay pag ikaw ay nanampalataya, ay meron kang kaligtasan. Ay kapag ka nawala ng iyong pananampalataya. O kaya ang iyong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng mga baog na pananampalataya, mga patay na walang mga gawa. Yan ay hindi kaliligtas. Hindi ang peke ay yung kaligtasan, ang peke yung pananampalataya. Kaya napakalino ng argumento. Hindi nanatili, hindi pinili, kundi bumalik sa permanenteng rebelyon, yun ay dahilan
kung bakit nawawala ang pananampalataya. 3 puntos ang gusto kong iwanan sa inyo. Aklat ng unang Timoteo, talatang 1, talata 19. Kaya nawawala ang kaligtasan, itinakwil. Yung ebanghelyo, nabagbago, nasira ang pananampalataya. Yun ang dahilan. Kaya nawawala ang tunay na kaligtasan. Unang Juan 15:6. Sabi niya, siya ang puno, kayo ang mga sanga. Yung nananatili sa kanya, at nagbubunga, yun, nasa kanya, may kaligtasan. Pero yung hindi nananatili, umalis. Umalis, siyang pusang umayaw. Ay di puputulin na niya, tanong mangyari, iahagi sa apoy. Ang peke ba doon, yung kaligtasan? Hindi. Ang may problema, yung sanga, yung tao. Yung nanampalataya kasi, iniwanan niya ang kanyang pananampalataya. Umalis siya sa panig ng Panginoon. Hebreo 10, 26 o 27, 28 at saka 29. Yung mga pinapaging banal, meron bang ang kanilang katuwiran diyan? Ayan na niya talagang hindi naligtas. Meron bang hindi ligtas na nakabahagi ng kabanalan? Pinapaging banal ng dugo ni Kristo? Ay di lalabas niyan, peke rin ang dugo ni Kristo. Kung peke ang kaligtasan na ibinigay doon sa pinapaging banal. Kita niyo, yung kanyang binanggit. Palibasa, nagbabasa ng talata, ay basa nga sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, anghel, pamunuan, kasalukuyan, bagay na darating at kapangyarihan, kataasan, kababaan, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Anong inyong napansin doon sa napakarami binanggit? Alin ang wala? Kapag ikaw ang umayaw, yung iyong free will, ano pang isang wala doon? Yung kasalanan. Kapag ang kasalanan ng iyong pinili, hindi ka pipigil, mahihiwalay ka sa Diyos. 59:2 ng aklat ng Isayas. Pinapaghiwalay kayo ng inyong mga kasalanan. Yung free will ng tao, hindi naman sinabi doon, hindi ka mahihiwalay, hindi ka papayagang ihiwalay ng Diyos, at hindi ka maaagaw sa Kanya hanggat gusto mo. Pero pag ayaw mo na, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at katarungan. Hindi kanya na binibilanggo sa kanyang kaharian. Kaya nga ang tao ay merong malayang pagpili, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, habag at katarungan. Hindi Diyos ang Diyos mo kung ikaw ay kanyang pupwersahin sa ayaw mo. Yan ang pekeng Diyos. Hindi lang kaligtasan. Ang Diyos mo ay peke. Diyos na hindi makatarungan. Saan ka nakakita noon? Hindi ka maaagaw, pero pwede kang umalis. Kaya nga sabi, ang mananatili sa akin. Sabi pa doon sa binasa mo, ang lumalapit sa kanya ay hindi niya itataboy. Paano yung ayaw lumapit? Wala. Wala siyang kaligtasan. Ang sumasampalataya, ay paano yung ayaw sumampalataya? Ayaw ng sumampalataya. Diba? Kaya ng mga hindi peke ang kaligtasan. Ang peke, yung pananampalataya mo. In fact, hanggang ngayon, wala ka pang, kaya nga hindi bagay sa iyo yung tema na osas kasi until now, hindi ka naman ligtas pa. Ay hintil ka nga eh. Katulad nga ng ating unang topic, ikaw sabi mo ay hintil na supot. At hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos. Paano ka mailigtas noon? Malibang ianib ka sa bayan ng Diyos ay wala kang pag-asa. Tapos ang iyong topic, osas, bibintangan mo pang peke ang kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoon. Ganun kalaking paglapastangan mo yun sa ating Panginoon. Hindi ako ang iyong kinalaban, kundi yung aral, yung biyaya, yung kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoon. Walang ibang nagbibigay ng kaligtasan kundi ang ating Panginoon. Therefore, sabihin mong peke, mangilabot ka. Ngayon pa lang, pagsisihan mo na. Dapat sampalatayanan mo, tanggapin at manatili. Yun ang premise. Kaya nga yung iyong nabasa, ang magtiis
hanggang sa wakas. Hindi yung salvation by work. Hindi ko binibili ng pagtitiis ng kaligtasan. Ha? Yun ay paraan ng aking pagpapahalaga at pag-iingat sa ginto na kaligtasang ibinigay sa akin. Hindi ko basta inilalagay kung saan-saan. Hindi ko pinababayaan. Aking inaalagaan para hanggang sa wakas ay manatili sa akin yung ginto. Sapagkat yun ay mahalaga. Hindi kagaya ng tinanggap mong peke ang kaligtasan. Ha? Bagaman pwedeng mawala, kapag nawala, hindi yung ginto ang peke. Ang may problema yung pinagbigyan, yung tao. Ha? Kaya dapat naunawaan mo, ikaw na nga ang gumawa ng paksa, ikaw na ang naghamon, ikaw pa ang nagbayad. Ano nangyari? You are not ready. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Kita mo, sa una pala ang banat mo, aral lang yung pinabubuhay. Hindi aral ang usapin. Ang usapin dito, yung kaligtasan kay Kristo nasa huli. Oh. Sapagkat nawawala ang kaligtasan kay Kristo, nawawala naman talaga yan. Doon sa tumanggap na pabaya at hindi pinahalagaan. Ha? Subukan mo. Ikaw ba, ligtas na? Saan ka na ligtas? Ligtas at marami kang bigas. Kasi maraming abuloy. Hindi ganon. Ang ating pinag-uusapan ay final salvation doon sa apoy ng impyerno. At walang makapagsasabi pa doon kung ligtas ka na kasi hindi pa nadating yung judgment sa iyo. Ha? Yung tinanggap mong kaligtasan, yung kaligtasan sa sanlibutan, na hinango ka sa iyong pagiging makasalanan at ibinilang ka sa bayan ng Diyos, ikaw ngayon ay tumatakbo sa tamang track o sa tamang takbuhin para marating mo yung finish line. Kasi dati, takbo ka ng takbo, ay wala ka sa tamang takbuhin. Time. Okay, dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Eric, your time starts na. Okay, kapag ba sinabi na peke ang iyong kaligtasan, pumapasok ba yon doon sa aral? Oo o hindi? Hindi yun pumapasok sa aral. Hindi. Ang ginto ay ito. Sabi niya kung next question. Ito. Ang kaligtasan ay kaligtasan. Walang ibang pinanggagalingan yan kundi si Kristo. Ano? Yan ay ang ginto. Magpakailan may ginto. Kaya yan nawawalay kapabayaan ng Sabi may mo, aral. hindi pusok ang aral. Oh. Paano malalaman kung peke ang aral o ang kaligtasan kung wala namang aral? Yung kaligtasan ay palaging totoo, genuine. Kaya nga iniaral sa iyo. Ha? Ngayon, bakit mawawala sa iyo? Ay pinabayaan mo. Hindi ka sumunod. Ano? Itinapon mo. Pusa mong iniwan, nawala sa iyo. Pero yung aral, kailan may hindi yung peke, ang ebanghelyo hindi rin peke. So sabi mo hindi aral kanina eh. Ngayon sabi mo aral. So saan mo mababasa ngayon, no? Na saan mo mababasa na itong mga ito na nagpapakilalang Kristo o kay Kristo sa Biblia, no? Na mga peki talaga mananampalataya ay hindi aral. Basahan mo ko na itong mga pekeng Kristiyano sa Biblia na kasama na sa iglesia pero hindi talaga sa kanila ay hindi aral ng Biblia. Sabi mo kasi hindi aral eh. That is irrelevant. Ang sinasabi mo kasing peke ay peke ni Kristo. Ang kaligtasan kay Kristo, yun ang sinasabi mong peke. Eh yung aral ng mga bulang mga ngaral, yung mga maling aral, peke talaga yun. Pero kapag may kaligtasan kay Kristo, na kagaya ng sinasabi mo, yun ay hindi peke, ginto, yung totoo, yung genuine. Okay, sabi mo aral na ngayon. Ibig sabihin, no, itong inaaral mo, nasabi mo, nawawala ang aking kaligtasan, no? Pasok ba yung aral doon na yung kaligtasan ko nawawala? Peki ba yun? Pasok ba yung aral doon? Oo o hindi? Ang usapin natin ay yung kaligtasan. Sabi mo, peke ang kaligtasan. Sumagot ka muna, categorical. Oh, hindi. Ganito yun. Ang counter-objection, Brother Rasha. Ang itinatanong kasi niya ay aral eh. Ang amin, kaya sabi ko irrelevant, ang aming paksa ay kaligtasan.
Ngayon, kung aral ang usapin, wala namang pagtatalo doon. May peke talagang aral. Pero kapag kaligtasan galing kay Kristo, walang peke doon. So, ibig sabihin, yung ibinigay kong talata sa iyo, no, yung pagliligtas sa akin ni Kristo na hindi mawawala, hindi maagaw, hindi peke yon ayon sa iyo. Tama, mali? Tama, mali? Mali yung unawa mo kasi hindi naman sinabi doon hindi mawawala. Mawawala nga yon pag ibinala mo. Naintindihan mo ba yon? Wala naman sinabi doon hindi mawawala eh. Hindi maaagaw. Kasi kung hanggat naroon ka, hindi maaagaw. Pero pag ikaw mismo wala, mawawala sa iyo. Okay. At hindi Sabi pwede. yun, hindi ko iwawala. Sumasang-ayon ba ka ba kay Kristo na hindi iwawala? Oo, hindi. Hindi nga, hindi naman si Kristo may sabing hindi mo iwawala. Mr. Moderator, objection. Sagot po muna siya ng categorical. Na Paulit sinabi nga. Kristo na mawawala, hindi mawawala. Oo, hindi. Oo, hindi. Sang-ayon ka ba daw na hindi mawawala? Nawawala nga yun. Nawawala daw. Oh. Paliwanag. Okay, sabi mo nawawala. Hindi, ang sabi ni Kristo, hindi aagawin. Pero nawawala sa iyo kasi nga, binitawan mo. Ikaw ang may kasalanan. Okay. Sabi mo, nakagawin. Tapos pag nabitawan, nawala. Ibig sabihin, nawawala yon. Yung kaligtasan na sinasabi ni Kristo na hindi mawawala. Oo, hindi. Nawawala ba daw yun? Kanina ko pa sinagot, nawawala nga sa iyo. O di ba? Kaya nga, yun ang totoo ni Kristo, nawawala yun. Hindi pwedeng agawin, pero nawawala. Okay. Next question. So, sinabi ni Kristo dito na nawawala at inaagaw sa mga talatang binanggit mo. Basahin mo sa talata. Meron ba nakasulat na mawawala at aagawin? Meron o wala? Meron o wala? Walang nakasulat Wala. na nawawala. Okay. Ang nakasulat ay aagawin. Wala namang aagaw noon, ay kusa mong ibinigay. Kusa mong inayawan, di nawawala rin. So, sabi mo, walang nakasulat. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka kay Kristo na hindi maagaw at hindi mawawala? Oo, hindi. Mali ang tanong. Hindi maaagaw, pero yun na hindi sinasabing hindi nawawala. Objection. Objection, proceed. Sabi po nasa lagi siya ng categorical, no? Bago siya, ano? Okay. Ang Hindi question alam yun, dito, sang-ayon ka ba daw doon? Yes or no? Ito, 10 seconds. Proceed. Oo, ang sabi kasi niya, naaagaw at nawawala. Huwag mong dagdagan kasi. Kung sinasabing hindi maaagaw yun, yes. Pero dadagdag mo yung hindi nawawala, Next mali. question, 10 seconds. Next question. Okay, sabi sa 37 ng 1:38, hindi iwawala ang wika. Mawawala ba o hindi mawawala? Saan yung basahin mo nga? Kung saan doon iwawala, basahin mo. Wait lang. Proceed sa sagot. Kung mix yata, binabasa mo eh. Saan doon? Mr. Manon, objection tayo. Proceed sa objection. Kasi ginigay po natin yung yung talata, yun yung ating isa sa mga stand natin, no? Isa sa mga pose natin, Okay. no? Na ang wika ni Kristo hindi nga Okay. iwawala sino man eh. Huwag Okay, ipahanap sa akin, so- huwag siyang magtanong sa akin. Okay, so Bro Max, Lumot ka. sagot ka lang bro, wag kang pabalik na tanong bro. Paulit nga yung tanong bro, Pastor. Opo, sabi niya hindi mo mawawala. So, kinokontra niya ba si Kristo sa 37:38 na ang wika hindi ko iwawala, ibinigay. Okay. Kinokontra ka ba ron sa sinasabi ni Kristo na hindi iwawala? Oo, hindi. Okay, kinukontra mo ba daw? Oo, hindi. Saglit, hindi ko pa nababasa yung talata. Bro, either you are ready or not bro, pwede mo naman 10 seconds, time resume to. Kahit 10 seconds, 10 seconds. Proceed. Basahin natin. Kaya no? Saan doon ang dima? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Next question na, 10 seconds na. 10 seconds na, next question. Okay, sabi lang natin ibinigay sa akin na hindi ko iwawala. Mawawala ba o hindi mawawala? Mawawala o hindi mawawala? Wala nga talatang gayon. Saan ka ba nakakasa? Objection, proceed. Pastor Eric. Sagot po na siya ng categorical, no? Kung ayaw niya, pwede Okay. naman siya mag 10 seconds kung nahirapan siya. Okay. So ang question dito, ano daw yung nababasa doon? Mawawala o hindi mawawala? Bro. Walang ganun talata. Sa comic siguro.
Okay. So, siguro 10 seconds bro kung hindi ka makapili. Proceed ka bro. Wala dong nakasulat kaya sabi ko baka Again, bro Max, gusto ko lang i-confirm bro, gagamitin mo yung 10 seconds kasi obliga ko talagang isagot kung 20 seconds. So, bro Max, 10 seconds? 10 seconds. Proceed. Yan na yun. Walang nakasulat doon, wala. Okay, time na. Okay, next 7 question. minutes na, time na bro. Segundo na lang yun. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Jeremil Amlon. Watching daw siya. Jason Donaire, hindi po ba kayo natili kay Cristo Bro Max hanggang sa huling hininga ng inyong buhay? Shoutout din kay Ariel Guevara, may gloves po dito. Shoutout din kay Paul, even the moderator can't comprehend biblical salvation. If you must save yourself by preserving, then Christ didn't fully save you. But if Christ fully save you, why call perseverance your merit? Shoutout din kay Ariel, hindi mawawala ang kaligtasan kung manatili ka kay Kristo. Pero kung ikaw ay hindi nanatili kay Kristo, mapapahama ka. Shoutout din kay Pastor Jeff T. Orieta, walang kadala-dala si Eric Villanueva. Shoutout din mga kapatid, dito kay Pastor Elmer Chavez, si Kristo na nga ang nag-iingat ng kaligtasan, hindi ikaw ang makawawala niyan. Shoutout din kay Cornerstone, na unsa naman ka Max. At mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Pastor Eric, your time starts now. Yes. Okay, salamat Mr. Moderator. Ito lang nga sinasabi ko sa inyo no, Brother Patrick, na aamin na naman ang aamin itong si Brother si Kap Max, no? Kaya lang ang problema nito, sa hindi niya pagsang-ayon na minsan doon siya nahuhuli. Iniiba niya yung sinasabi ng Biblia. Sinabi niya mawawala daw eh. Nung binasa natin at inulit po natin yung ating poste, sinabi ni Kristo, hindi ko iwawala. Wala rin sinasabing hindi mo mawawala. Nung pinabasa natin, hindi ko iwawala. Sabi ko, sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo na hindi ko iwawala ang anuman o sino man? Ano yung tugon niya? Hindi siya makatugon ng oo at hindi kasi nga, iniingatan niya yung kanyang sariling hindi ko lang kung ano iniingatan niya no? Hindi siya makasagot kasi wala talaga Pag sinabi niya na hindi iwawala o hindi iwawala ng Panginoon o hindi maaagaw, ibig sa maaagaw, hindi maaagaw sa kanyang kamay, no? Lalabas po na sumasang-ayon siya na talagang walang makakaagaw sino man at hindi iwawala ni Kristo, hindi niya iwawala. Iningatan niya ni Kristo tapos iwawala ka niya. Kaya nga, doon pumapasok na yung kaligtasan mo, peke. Kasi nga, binabaligtad mo si Kristo. Sinabi ng Kristo, hindi iwawala. Ikaw naman, mawawala. O di peke nga, lumalabas na peke yung kaligtasan mo. Di ba? Maliwanag yan Diyan nagiging peke ang kaligtasan mo. Hindi ko sinabing peke yung kaligtasan ginawa ni Kristo. Sabi ko nga, kapangyarihan ng Diyos yan yung Ebanghelyo sa ikaliligtas. Sinabi bang peke yung kaligtasan ni Kristo? Ang sabi ko, ang topic natin, yung peke, yung kaligtasan mo. Pasok yung aral doon kasi nga nawawala. Sinabi ko nga sa'yo, nawawala ba? Oo, binabasa ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, hindi iwawala 10 seconds. Diba? Sabi mo, hindi ka makasagot ng direkta. Kaya peke talaga ang aral, ang kaligtasan mo. Kasi nga, nawawala. Yan ang maliwanag sa pandinig ng mga tao. Ngayon, pag igihin mo muna yung kaligtasan mo, bago ka humarap sa ganitong tactical na pag-aaral ng salita ng Diyos, na ikaw mismo ang kumakain sa aral mo na hindi pala mawawala. Tapos sabihin mo, nawawala. Ang lumalabas, Lord Jesus Christ versus Max Batangueños. Diba? Kasi inulit-ulit nga kita doon Sabi mo, hindi naman pasok sa topic. Tapos sinabi ko sa'yo, kapag ba ang aral ko, ang aral ko ay hindi mawawala, peki ba yun? Na sinasabi mo sa Biblia na peki yun? Na hindi mawawala? Sabi mo,
Oo, kasi nga nawawala dahil yung nawawala ang pananampalataya. O ibig sabihin, pasok yung aral. Sabi mo, hindi aral yun. Pasok sa aral, kaya nga tayo nagdidebate kasi nga aral to, Max. No? Aral to. No? Ang kaligtasan mo, peke, nawawala, naaagaw. Kay Kristo, hindi naagaw, hindi nawawala. So, ang lumalabas nito, nagdedebate kayo ng Panginoon eh. Yung aral niya at yung aral mo, yung unawa mo sa Biblia. Hindi ko sinasabi yung mismo, yung kaligtasan na ginawa ni Kristo, peke. Lumilipad yung utak mo. Hindi ko sinasabi, hindi yun ang topic natin. Kasi kung ganun ang topic natin, bakit ako? Diba? Bakit ako sa laban na peke pala yung kaligtasan ni Kristo na ginawa sa tao. Sabi ko nga, ang kaligtasan ginawa ni Kristo, tunay. Bakit? Kasi nga, hindi maagaw, hindi mawawala. Ginawa niya ito na walang hanggang kaligtasan. Yun ang tunay, yun ang ginto. Yun yung aral ng Panginoon. So, sa yung cross, di ba, nakita mo na, pinipiko yung cross mo. At doon nabaliktad ka kasi nga, no, kinalaban mo yung salita ng Diyos. Kaya peke talaga ang iyong kaligtasan. Peke talaga, no? Wala kang mapapatunayan, no, na ang kaligtasan na sinasabi ni Kristo ay maaagaw sa aking kamay. Wala kang mapapatunayan, no, na itong mga tupa, na itong mga na kay Kristo na ibinigay ng Ama ay iwawala ni Kristo. Wala kang mapapatunayan na ganyan. Wala. Si Kristo na nga nagsabi, kukontrahin pa ba natin yan? Diyos nga ang nag-iingat ng kaligtasan eh. Sa'yo kasi mawawala pag ikaw humiwalay, pag ikaw ganito, ganyan, nawawala. Kasi nga ang kaligtasan mo, hindi sa faith, kundi ang kaligtasan mo sa gawa mo. Ba't nawala yung kaligtasan mo? Dahil hindi ka gumawa, so nawala. Di ba? Hindi ka gumawa eh. So nawala yung kaligtasan mo. Kasi yung kaligtasan mo gawa, kaya peke nga eh. Hindi talaga pananampalataya kay Kristo, hindi sa gospel. No? Sa pananampalataya. Kaya doon, 2 punto. Bakit peke? Kasi ang kaligtasan mo, ang aral mo, no, ay sa iyong gawa at hindi sa pananampalataya. Pangalawa, ay dahil ang kaligtasan ng isang tao, ang kaligtasan mo, ikaw mismo, no, ay mawawala at maaagaw na kinokontra mo ang genuine doctrine ni Kristo na hindi mawawala at hindi maaagaw. Napakaganda niyan. Brother Max, dapat maitanim niya sa kukote mo, no, para maunawaan mo itong salita na ating pinag-aaralan. Tapos, no, sabi ko noon, maging ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay. O hindi makapaghihiwalay. Pag sinabing kamatayan, kapatid, no, pag ikaw na kay Kristo, no, hindi ka ihiwalay. Pinaka-ano to, end na to, pinakamatindi na to, kamatayan eh. Hindi ka ihiwalay kahit kamatayan. Sana maunawaan niya, walang makapaghihiwalay. Sa'yo naman, may makapaghihiwalay. Dito wala lang, sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay eh. Tapos sa'yo may makapaghihiwalay. Sino paniniwala mo namin? Si Pablo? Ikaw? O ikaw? Si Pedro? O ikaw? Si Kristo? O ikaw? Si Juan na nagsalita? O nagsulat? O ikaw? Sino paniniwalaan ngayon ng mga nakikinig? Sa stand mo pa lang, wala ka namang napatunayan na nawawala eh. Patunayan mo doon, wala ka na patunayan sa stand mo na nawawala. Nagkwento ka lang na nagkwento. No? Sa iyong sinabi, sa iyong talata, wala naman napapatunayan doon, nawawala ang kaligtasan. Sige nga, may nabasa ka ba nawala ang kaligtasan? Yung kanyang pagiging aring ganap o yung justification, yung na-justify siya, nawala yung kaligtasan niya. Wala ka naman nabasa eh. Basahan mo muna ako ng talata. Diba? Hindi yung buga ka ng buga, parang dragon na umuusok, wala namang laman. Diba? Walang laman ang sinasabi mo. Dapat pag gumawa ka, may laman. Ilang Brother Rashid, no? Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Max, 7 minutes ulit. Your time starts now. Okay. Doon sa iyong talata, 10:28. Saan mo doon nabasang hindi mo mawala?
Maliwanag yun, no? Sa Gisa 28:29, yung kanyang mga tupa ang wika, ano, ay hindi maaagaw o hindi aagawin sa kamay ng Kristo at sa kamay ng Ama. So, Objection. walang pag-agaw, walang pagkawala. Ang nabasa mo doon ay maaagaw o nawawala? Okay, oo, maagaw. At at the same time, mawawala kasi inamin mo yan kanina. Inamin mo. Ay, tinanong Again, next question. Mr. Moderator. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Okay na? Okay na ba? Okay. Tuloy tayo sagot. Okay. Sagot ka na. Sige, yun, no. Ikaw na rin ang nagsabi kasi, nung tinanong kita, pag ba nawala yung ano, tasa sa kamay mo, inagaw. Pag inagaw, nawala? Oo, nawala. O, hindi, ibig sabihin ng isa sa kahulugan ng naagaw, ano, pag inagaw, nawala. Kaso hindi nga maagaw, hindi mawawala. Sagot mo yan kanina eh. Next question. Yun bang maaagaw, may pwersang nanggaling sa labas? Meron o wala? Merong siyang ano, pwersa na pwede siyang ano, sabi, pwersa na pwede nga maagaw kasi nga, sino man eh. Ginamit yung sino man eh. Ha? Ah, meron siya na sino man. Kaya pag ginamit yung sino man, no, walang makakaagaw. Kahit ano pang pwersa niyan, wala nga makakaagaw. Sino man eh. Di ba? Hindi ka pag dapat alam mo yung context na pag sinabi sino man, kahit sino, no, merong gustong mang-agaw siya, kahit Diablo nga, gusto kang agawin eh. Pero hindi ka maagaw, hindi mawawala. Ay kung ako mismo ang umayaw. Pag ikaw mismo umayaw, peke yung kaligtasan mo, kaya nga yung topic natin eh. Ikaw umayaw, peke ka, peke yung kaligtasan mo. Di ba? Ikaw umayaw, dapat hindi ka ayaw. Ibig sabihin, hindi tunay yung pananampalataya, hindi tunay ang kaligtasan mo. Kasi ang tunay na kaligtasan, hindi nga iiwawala, hindi maagaw. Kaya ngayong aral nyo yan, ikaw ang mawawala, hindi naman aral, hindi aalis. Hindi naman aral ng Panginoon yan eh. Aral mo lang yan eh. Okay. Mo lang yan. Sabi mo, pagka inaagaw, hindi ibibigay ni Kristo eh, inaagaw eh. Pero kung sa mismo ang umayaw, mawawala. Hindi mawawala kasi nga peke nga eh, automatic wala ka na. Tama yung sagot ko kanina eh. Peke nga yung ano aral mo eh. Peke. Hindi ka mawawala, hindi ka naman ligtas eh. Kasi peke nga kaligtasan mo. Hindi ka mawawala sa kamay ng ama at ng anak. Peke nga eh. Paano ka mawawala? Wala ka na talaga. Aral mo yan kasi peke. Ang aral ni Kristo, hindi agawin, hindi mawawala. Aral mo mawawala eh. O di peke ang aral mo, ang kaligtasan mo. Dapat maliwanag sa ano yan eh. Sa kaisipan mo eh. Kung wala na talaga, sabi mo, wala na. Ha? Wala na sabi mo eh. Aagawin pa ba yung wala na? Mr. Moderator, objection tayo. Gusto ko sana ang clarification niya ano ba yung nawala sinasabi niya. Kasi baka hindi nga intindihan yung sagot ko eh. O sabi niya, kaya raw nawala, ay wala na talaga. Ibig sabihin, hiwalay na talaga. Kaya wala nang kaligtasan. Hiwalay na talaga. Ay di hiwalay na. Aagawin pa ba kung hiwalay ka na? Gaya nga na sinabi ko, no, hindi ka nang aagawin kasi wala ka, ano iaagaw sa iyo? Wala ka nga sa kamay ng ama at ng anak. Hindi ka nga ligtas, peke nga ang kaligtasan mo eh. Kasi ang kaligtasan na ginawa ni Kristo, hindi maaagaw sa kamay niya, hindi maaagaw sa kamay ng ama at hindi niya iwawala. Pero ikaw, kaligtasan mo, peke, nawawala, naaagaw. Ano pang iwawala sa iyo naagaw hindi ka nga ligtas na sa araw mo pa lang wala na eh. Wala na, di ba? Naagaw na eh. Lilinawin ko ulit. Ang sabi mo, hindi peke
kapag hindi nawala. Diba? Sabi mo, walang makakaagaw. Eh kung ako mismo nga ang umayaw eh. Isang tanong niya na ba bro? Ano tanong? Kung ako mismo ang umayaw, mawawala bang kaligtasan o hindi? Pag ikaw mismo ang umayaw, wala nga peking ay aral mo, hindi lang wala yung kaligtasan mo kasi hindi ka naman ligtas. Objection, Mr. Moderator. Hindi ka naman. Ang itinatanong ko ay kung mawawala ang hindi. Kapag ka ba ako hindi na nanampalatay at umayaw na ako, mawawala yung kaligtasan ko? Yes or no? Moderator, sinagot na nga natin, hindi nga mawawala kasi nga hindi naman siya ligtas. Ano ba bang gusto sagot? Sinagot natin categorical yan eh. Sinagot ko nga bro. Opo. Sinagot ko na po na hindi nga mawawala bro. Sagot ko na to, hindi nga mawawala yung kaligtasan niya. Opo. Hindi nga po, yung sagot ko, categorical. Hindi nga mawawala yung kanyang kaligtasan kasi nga hindi naman siya ligtas. Ano iwawala sa iyo? 'Di ba? Kasi ang aral mo nga peke, nawawala. Hindi ka paligtas doon. Diba? Dapat nakuha mo, medyo malalim to eh. Una-una, paano mawawala ang kaligtasan mo kung hindi ka paligtas? Ano iwawala sa iyo? Diba? Walang iwawala sa iyo. Hindi ka maligtas eh, kasi ang aral mo, nawawala ang kaligtasan at naaagaw. So, peke ang aral mo ng kaligtasan. Kung walang kaligtasan ka mo, ay bakit aagawin pa? Bakit ako'y may itatapon? Bakit ako'y aalis? Ay wala na pala akong kaligtasan. Kaya nga sabi mo, ako'y ligtas. Halimbawa, ako'y ligtas. Kaya nga may aagawin sa akin eh, ako'y ligtas. Ay kung ako'y umayaw, inalawan ko na. Ayaw ko nang sumampalataya. Mawawala ba yung kaligtasan ko? Yes or no? Hindi na mawala kasi hindi ka nga ligtas eh. Hindi ko na makuha yun, medyo malalim kasi yun eh. Miss ko eh. Hindi nga mawawala yun kasi nga hindi ka naman ligtas. Hindi ka naman ligtas eh. Anong iwawala sa'yo? Kasi ang aral mo nga, nawawala at maagaw. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating napakatinding second cross. Dako tayo sa negative rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Jeramil. Ang ganda ng argument mo, Bro Eric Villanueva. Shoutout din kay Sani Buban. Unang Korinto 5:5. Shoutout din kay Ariel May Gloves po dito. Ito yung kanina. At malakas lang. mga kapatid, dako tayo sa rebuttal din ng negative. Proceed, Brother Max. Okay. Malakas lang po ang boses kasi iniisip ko baka hindi marinig. Kung ano wala akong gadget, malayo yung cellphone ko eh. Yung kanyang 10:28, ang nakalagay po doon ay hindi malilipol at hindi aagawin. Yun ay kung merong puwersa na aagaw, ay hindi ka ibibigay ng Panginoon hanggat gusto ng tao. Kaya nga ang context nun ay, sino mang lumalapit sa kanya ay hindi niya itataboy. Pero kapag yung mismong tao, kasi alam niyo po, ang tao ay merong free will yan. Ang Diyos naman ay Diyos na makatarungan. Hindi ganyan para itali sa isang bagay na ayaw mo. Ayun ang Diyos ni Pastor Eric eh. Hindi yan Diyos. Wala yang pag-ibig, walang katarungan. Hindi ganun ang aking Diyos. Ang aking Diyos ay meron akong kalayaang pumili sa aking gusto. Bagaman gusto niya ako'y maligtas, pero kung ayaw ko, hindi niya ako pinipilit. Ipinakikita niya kasi sa Deuteronomy, nariyanan niya, nilalagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang sumpa at ang pagpapala, ang mabuti at ang masama. Inilagay kong pinakasaksi sa iyong langit. Piliin mo ang mabuti. Meron tayong free will. Hindi katulad ng Diyos ni Eric na sa ayaw mo at sa gusto. Kahit nga ayaw mo na, sabi hindi pa rin mawawala eh. Wala nung sa Biblia. Mali ang unawa. Doon sa 28, 27, 28, hanggang 29, nakalat na Juan. Walang ganong itinuturo ang Biblia kahit saan. Kaya nga ipangangaral eh, laging merong binibigyan ng desisyon ng tao sa kanyang sarili. Kung gusto niya ang Diyos o ayaw. Yan ang tunay na pagiging Diyos na makatarungan. Ano po, hindi tama yung
kanyang sinasabi na sa ayaw at sa gusto mo, ay ano yun? Hindi mabuting Diyos yun. Hindi ko gusto yung gano'n. Kaya nga siya ay pag-ibig. Siya ay Diyos ng habag at awa at Diyos ng makatarungan. Kaya kung yan ay ating pong pag-aaralan, huwag niyong iiwanan lagi yung 27. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Sino raw yung tupa na hindi ibibigay o hindi maaagaw sa kanya? Yung dumirinig ng kanyang tinig at nakikilala ni Jesus. Nagsisisunod kay Jesus. Pag hindi na sumusunod, hindi na nakikinig, maaagaw na yon. Walang sinabing hindi maaagaw. Maling unawa eh. Yang mga yan, pag magbabasa ng talata, babasa ng isa, out of context na, papaliwanag na. Ang apog ay mabuti sa mata. Kuha agad ng apog, pahid sa mata. Bulag. Hindi binasa ang kasunod. Kung bubulagin. Walang context. Ang sabi ni Kristo, hindi sila malilipol, hindi sila maaagaw. Yung sino? Yung nagsisisunod, yung nakikinig, yun ay kanyang nakikilala. Pero yung ayaw na, yung tupang ayaw makinig, ayaw sumunod, ayun ipababayaan ng Diyos na maagaw at mawala. Ang kanyang kaligtasan, hindi lamang yun. Masusunog pa sa apoy ng impyerno. Humiwalay nga, hindi na natili. Kaya nga sabi ron sa aklat ng Juan, gusto kong basahin sa inyo. Dito. Nakalimutan, isang talata yun na nabasa ko lang kanina eh. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo. Ano po? Ang sabi ron ay sa 3:36 ng Juan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang ganda, no? May buhay na walang hanggan. Pero may pasubali. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi ano? Kundi po ng Diyos ang sumasa kanya. Kaya hindi sapat yung ikaw ay nanampalataya, ay ligtas ka na at hindi ka naaagawin, hindi ka na malilipol. Yun ang konteksto. Sumusunod, nakikinig, tumatalima. Kaya bakit napahamak? Ang peke ba yung kaligtasan? Hindi. Yung sumusunod, yung binigyan ng kaligtasan, yun ang hindi nanatili. Kaya, yung kaligtasan ay nawala sa kanya, hindi inagaw. Kusa niyang itinapon, katulad nga nung ginto. Kaya nga, pagkaangusapin si Brother Eric, pero hindi mambagay dyan ang usas eh. Hindi nga raw sa kanya ang utos ng Diyos eh. Hindi rin sa kanya yung pagliligtas. Kasi yun daw ibinigay sa Hudyo. Ay wala namang ibang pinagbigyan yun. Kundi mang Hudyo at Israel. Bago pa ibigay sa Hintil. Ay kung hindi siya naniniwala sa aral ng Hudyo, hindi para sa kanya kahit ang Biblia. Aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatay 4. Napawang mga Israelita sa kanilang pagkukupkop, sa kanilang kaluwalhatian, sa kanilang mga tipan, sa kanilang kautusan, sa kanilang mga pangako. Anong kay Brother Eric na Hintil? Wala. Hanggang ngayon ayaw niya sa aral at ibinigay daw sa Hudyo. Ibinigay sa Israel. Ay ang binabasa niya yung mga sulat ni Pablo. Sino si Pablo? Si Pablo ba'y pagano? Bakit ka naniniwala niya yun? Ay galing din sa Israel. Ayan ang mga maling argumento. Tapos usas-usas ka, hindi ka pangaligtas eh. Until now, hintil ka pa. Sabi sa aklat ng Epeso, hiwalay sa Diyos at walang pag-asa. Alipin ka ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. Kaya nga ayaw mo sa utos ng Diyos, ang gusto mo yan, turo at aral ng tao. Ito mo, ligaw ka pa. Ang akala mo, basta ka nanampalataya ka eh. Ano na agad? Aklat
ng Santiago 2:14, patuloy. Yung iyong pananampalataya na walang gawa, yun ang peke. Kaya wala kang kaligtasan doon. Ha? Yan ang mga peke na pananampalataya. Pero yung kaligtasang ibinigay ni Kristo, genuine, original, totoo. Ha? At yan kung iingatan mo, tatanggapin mo, pahalagahan mo, ay makakamtan mo. Totoong ibibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ha? Maliwanag. Yung sabi niya ay kapag may pananampalataya na ay nawawala o hindi na nananatili pa rin, marami. Aklat ng Hebreo Kapitulo 4 o Kapitulo 6, 4 hanggang 6. Sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng Espiritu Santo at natisudan niya, hindi na maaaring baguhin muli sa pagsisisi. Nabali. Gis 26 hanggang 27 ng aklat ng Hebreo, ganun din. Wala nang haing natitira pa, kundi isang kakilakilabot na apoy nalalamon sa mga kaaway. After na sila'y makaalam ng mga katotohanan, makabahagi ng katwiran, ma-justified o mabanal, pagkatapos hinahiwalayan niya, wala nang haing natitira pa, kundi ang naghihintay sa kanila, kakilakilabot na apoy nalalamon sa mga kaaway ng Diyos. Ano pa? Aklat ng Roma, napakadami kahit tabunan ko ng talata. Aklat ng Roma, Kapitulo 11, kung yun yung tunay na Israel, dahil sa hindi nila pananampalataya, dahil lang sa kanilang pagsuway, ay nangabali. At yung mga hintil naman, ay inihugpong. Ang sabi ng Pablo, huwag kang magpalalo. Ano yung palalo? Ay sasabihin, hindi na ako mawawala. Ligtas na ako magpakailanman. Nagpapalalo yun. Sabi ni Kristo, huwag kang magpalalo kung di matakot ka. Sapagkat kung hindi ka mananatili sa pananampalataya at hindi ka mananatili sa pagsunod, ikaw man ay puputulin. Kung yun nga niyang tunay na sanga sa hindi nila pagsunod at hindi pananampalataya ng abali, ikaw pa naman na inihugpong ka lang. Kaya sa gabing ito, yung doktrina ng usas kailan pinapakuan at kinakabawangan natin, pinapakuan at nililibing. Mali yan. Walang ganyang turo ang Biblia. Na once save, always save. Walang ganon. Ang Diyos ang nag-iingat sa iyo kung nagpapaingat ka. Pero kung ikaw ang sumusuway, pinipili mong kasalanan, ay wala kang kaligtasan. Masusunog ka doon sa apoy ng impyerno. Sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, sa mga ganito. Gis 26-27, wala nang haing natitira. Napakadaming talata yan. Sa 1, siya ang tunay na puno, siya ang puno. Ang hindi manatili sa kanya, puputulin, ihahagi sa apoy. Time na tayo. Yes, bro. 7 minutes sa second cross ng ating affirmative. Proceed, Pastor. Naniniwala ka ba sa iyo, sa aral nyo, sa iyo, no? Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, wala pang gawang pagtalima? Naniniwala ka ba? Oo, hindi. Anong kaligtasan? Maraming kaligtasan kasi sa Seventh-day Adventist. Sir Moderator, objection. Opo, wag niya po akong tanungin. No? Mag-object siya. Ganito, yung sa clarification, kahit anong stand mo, Brother Max, basta kaligtasan yung tinatanong. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, proceed. Mahirap pong sumagot na hindi ko naiintindihan. Kasi ang sabi niya sa amin, sa aral namin, Seventh-day Adventist. Sa Adventist kasi, merong kaligtasang justification. Yung first step, hindi sa sanglibutan. Hindi ka pa yung final salvation doon sa paghuhukom. Okay. So ganito, brother, Pastor Eric, i-rephrase mo ba yung tanong mo or doon ka pa din? Okay, rephrase na lang natin. Sige. So, ayon sa inyong kaligtasan, aral ng kaligtasan, nung ikaw'y naligtas, ikaw ba'y kwalipikado ka ba doon sa kapahamakan nung natamo mo yung kaligtasang sinasabi mo? Oo o hindi? Oo, hindi. Correct. Ano? Oo daw. Oo. Sige, paliwanag. Okay. Dati kasi ako hintil. Aklat ng Epeso 2 at Galacia. Ganun din, ako'y hintil. Wala akong Diyos, hindi ko alam ang Diyos. Wala akong kautusan, hindi ko alam ang kautusan.
Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nangaral sa akin, tinanggap ko siya, iniligtas ako saan? Doon sa sanlibutan na aking pinanggalingan. Hindi pa agad ako nasa langit. Ako lang ay nilagay sa tamang track. Dati tumatakbo ko, kahit tumakbo ko. Next question na. Next question. Next question. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka. Nung ikaw'y niligtas, wala ka na sa paghatol nung panahong ikaw'y naligtas. Tama, mali? May paghatol ka pa rin kasi hindi pa nga nadating sa amin yung investigative judgment. Andin ka pa rin dun eh. Meron ka lang advocate. Meron kang, sabi nga doon, ang mga bagay na ito sinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung kayo'y magkasala, ay meron kayong tagapamagitan sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Dati, wala akong tagapamagitan. Okay, next question. Kung ang Diyos ba ang siyang mag-iingat ng kaligtasan mo, ito ba'y mawawala kung ang Diyos ang mag-iingat or hindi mawawala? Mawawala. Kung ako mismo ang ayaw, kahit ingatan ng ingatan, at gusto naman ng Diyos na ako iligtas, kung ayaw ko, at pinipili kong kasalanan, mawawala yung kaligtasan sa akin. Kahit pa siya'y nabayubay dun sa cross, nabuhos ang kanyang dugo. Ibig sabihin, no? Nung sinabi na ng aral na ang Diyos ang mag-iingat ng kaligtasan mo, no? Ibig sabihin para sa iyo, ito'y mawawala kahit ang Diyos ang mag-iingat? Mawawala. Kung ayaw na eh. Naintindihan mo ba yon? Ay kahit nga ako'y namatay na nga siya sa cross. Di ba? Nabayubay na doon. Bakit may mapapahamak pa? Kasi ayaw nila, hindi nila pinili yung sakripisyo ni Kristo. Ay kung wala na sana magagawa ang tao, di wala na mapapahamak, lahat tayo ligtas na. Kasi ang Diyos ang may ibig na lahat ay mga ligtas. Sabi mo, mawawala. No? Ngayon, itong tanong. Nung sinabi ba dito sa Juan, no, yung kanyang mga tupa, no? Yung kanyang mga tupa na ligtas at hindi maagaw. Saan doon sinasabi, no, na maaagaw pa sa kamay ng Ama at ng Anak, mismo doon sa sinabi ni Kristo? May sinabi bang maaagaw o walang sinasabing maaagaw? Merong sinabing maaagaw. Oh. Alin yun? Ang hindi maaagaw ay yung dumirinig ng kanyang tinig. Yung nakikilala niya at yung nagsisisunod sa kanya. Yun ang hindi maaagaw. How about yung hindi sumusunod? Yung hindi nakikinig, hindi kinikilala ni Kristo. Okay, next question. Saan ba yun? Okay, next question. Basahin ko sa pakinig ng mga nakikinig. Sabi dito, no? Sabi dito, sila binibigyan ko ng buhay at hindi kailanman malilipol. Hindi aagawin ng sino man sa aking kamay. No? Saan nakasulat diyan na aagawin? Meron ba per se, no? Even word for word na aagawin? No? Meron ba o wala? Ay, ito. Explain ko sa iyo. Dinirinig ang kanyang tupa. Huwag siya munang tumakas. No? Sagutin niya Hindi kategorikal. ako pumunta kasi nasagot ko sa tamang context. Wait lang. Sige. Ang question lang naman, meron ba daw o wala? Yun lang naman. Brother Max, proceed bro. Meron o wala? Oh, meron. Meron. Oh, Paliwanag. meron. Halin nga dyan. Papapaliwanag ko na. Proceed. Proceed lang. Ang hindi maaagaw ay yung mga dumirinig ng kanyang tinig at sumusunod. Ay yung hindi. Yung tupang matigas ang ulo at tayo sumunod. Kasama ba doon? Okay, Next question. sabi mo meron, no? Word for word may nabasa ka. Pwede bang pakibasa sa pakinig namin na may sinasabi niyang word for word na maaagaw sa kamay ng Ama at ng Anak? Meron ba word for word? Sabi mo meron. Pwede bang pakibasa kung meron? O yun o. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig.
at sila'y aking nakikilala. Mr. Moderator, objection. Binabasa po eh. Sagot mo na siya ng categorical kung meron o wala. Okay. Paulit ng tanong muna. Sa categorical lang naman to eh. Sige. Opo, sabi ko, meron ba o wala na nakasulat word for word na Okay. aagawin mismo sa kamay ng ama at ng anak, aagawin na hindi maagaw. Meron ba word for word? Pakibasa na sinasabi dyan. Okay, meron Oo, o wala? meron, sabi niya, aagawin. Pakibasa word for word. Okay, meron ba daw? Meron o wala? Meron nga. Meron! Meron, hindi malilipol. Ayaw naman akong pasagutin eh. Paano man niya maintindihan? Oh. Sagot, meron. Sagot. Ito, Paliwanag. meron nga. Kasi ipinapaliwanag dyan. Yun nga ang context eh. Ang hindi maagaw, yung dumirinig, sumusunod, kumikilala. Yung hindi maagaw yun. Kasi hindi siya Sabi mo, ang hindi maagaw, Time na. Timing yun, 7 minutes mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang ating second stage. Dako tayo sa final conclusion bilang negatibo mga kapatid sa ating topic na fake ang kaligtasan ni Max. Your time starts now, Bro Max. Saglit ng brother Asya. Okay. So, shoutout muna mga kapatid habang hinihintay si Brother Max. Shoutout dito kay Jason Donaire. Saan mababasa, Bro Max? Sa Biblia na ang tupa ng Diyos magiging kambing. At Bro Max, continue ka, Bro Max. Ayos yun, ayos. Okay, sige na. Sa pagtatapos po ay nais kong balikan ang mismong paksa ng affirmative na ang sabi niya ay fake ang kaligtasan ng inyong lingkod dahil ito'y nawawala ang kaligtasan kay Kristo. Napatunayan po natin ang paksang ito ay isang malubhang pag-atake sa karakter at kapangyarihan ni Kristo. Walang fake na kaligtasang nagmumula sa krus ng Kalbaryo at ang kaligtasang binili ng dugo ng anak ng Diyos ay palaging tunay at perpekto. Ang doktrina ng once save, always save ay pilit na nag-iimbento ng teolohiya ng fake na Kristiyano dahil hindi nila kayang harapin ng tapat ang mga literal na babala ng Biblia tuwing may nakikita silang tumatalikod. Ang madaling palusot nila ay fake siya noong una. Ngunit sinagot siya ng Roma 11, Hebreo 10. Ang mga tumatalikod ay ang mga tunay na nakadugtong at tunay na pinabanal. Ngunit pinili nilang gamitin ang kanilang malayang pasya o free will upang iwanan at iwaksi ang biyaya at nabagabag at nawala ang kanilang pananampalataya na naging dahilan upang sila ay hindi mangaligtas. Ang kaligtasan ay hindi isang insurance card na nagbibigay ng lisensya upang mamuhay sa permanenteng kasalanan. Ang kaligtasan ay isang buhay na tipan at relasyon. Ang sanctification o justification ay patuloy. Hindi yan isang beses lamang. Lalo tigit kung ang mga tao ay tumatanggi at ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos. Maliwanag yung talata. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima kay Kristo ay hindi makakakita ng buhay, kundi sila ay masusunog sa apoy ng impyerno. Kung paanong ang kasalong relasyon natin sa ating Panginoon ay kinakailangan ng pagpili at katapatan. Ang relasyon natin sa Diyos, nangangailangan ng patuloy na pananampalataya at aktibong pananatili kay Kristo. Kaya nga tama yung posto, si Kristo mismo may sabi, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kung hindi totoo ang sinasabi ni Kristo na may posibilidad na mahulog ang isang mananampalataya, walang saysay ang babala ng ating Panginoong Hesus. Kung sinasabi mong yung mga pinabanal ng dugo ay hindi talaga ligtas, kundi talagang wag ligtas, ginagawa mo ring peke ang dugo ni Kristo. Sila'y iniligtas ng dugo ng ating Panginoon. Pero sila'y tumanggi, nilapastangan nila at niura. Ang dugo ng ating Panginoon naging dahilan upang sila'y mawaglit. Hindi ibig sabihin ay fake ang kaligtasan, kundi sila mismo ang nagkaroon ng problema. Ang katotohanan ito ay hindi nagpapahina sa atin o sa amin. Sa halip, ito ay nagbibigay sa bawat Kristiyano ng tamang takot sa Diyos. At higit na pagiging mapagbantay laban sa kasalanan.
at ng mas malalim na nagpapahalaga sa napakadakilang regalong ito. Genuine yun. Binili ka ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Ibinuwis ang kanyang buhay. Hindi yun basta mo na lang iwawaksi o iwawala, kundi ikaw ay magpapatuloy. Mananatili sa ating Panginoon. Huwag po nating isisi kay Kristo o sa kanyang ginawang kaligtasan yung kapabayaan mo kaya hindi ka naligtas. Sabihin mo ang fake yung kaligtasan ibinigay ni Kristo. Walang ganoon. Malaking kapusungan yan. Kaya ka hindi naligtas, ikaw ang may kasalanan, hindi yung fake ay ang kaligtasan. Walang ganong itinuturo ang Biblia. Kapabayaan mo yon. Ang kaligtasan kay Kristo kailanman hindi naging fake. Kaya naman buong giting kung ibinabagsak, hindi lang ibinabagsak. Ibinabaw na ang paksa ng affirmative. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Okay, dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Brother Max ay fake ang kaligtasan dahil nawawala ang kaligtasan niya kay Kristo. Your time starts now. Maliwanag naman no, na siya ay umamin na nawawala ang kanyang kaligtasan. Kaya peke talaga yung kaligtasan niya. Maliwanag yan, inamin niya yan nawawala Tapos umamin din siya na hindi nawawala ang kaligtasan. Ibig sabihin, sinang-ayunan niya ako na hindi talaga nawawala ang kaligtasan. Kanino? Doon sa mga tupa, sa mga ligtas. Kasi yung mga tupa, sabi niya, tumatalima. Kasi ligtas yun Di ba? So, hindi mawawala. Salamat sa pagsang-ayo mo na naman sa akin, Brother Max. Ang problema lang sa'yo, alam mo kung ano, mas dakila ka pa sa Diyos. Oo. Mas dakila ka pa sa Diyos at kay Kristo, sa Ama at sa Anak. Bakit? Kasi nga nang tinanong kita kung ang Diyos ba ang mag-iingat sa iyo, no? Sa kaligtasan mo, mawawala ba? Oo, mawawala ang kaligtasan. Kahit Diyos pa ang mag-ingat, mas dakila ka talaga sa Diyos. Matindi ka. No? Mawawala ang kaligtasan no? Kahit Diyos daw ang nag-ingat. Matindi, wala yatang pananampalataya sa Diyos to. Iningatan na nga ang kaligtasan mo, kaunti na lang ang maliligtas. Nung maligtas ka, iwawala ka pa ng Diyos. Gayon naman, sa iyong mga sagot, nagkakakontra-kontra. Nung sabi ko, meron bang nakasulat dyan na maaagaw sa kamay? Oo. O 10 seconds? Oo. Ano sa dyan? Basahin mo ang mga tumatalima sa nagsitalima, mga tupa. Tapos dinugtungan mo ang hindi tumatalima. Wala naman nakasulat na hindi tumatalima. At wala rin nakasulat dyan sa Google Forward na maaaga. Wala. Nagsinungaling ka sa harap ng mga tao. Nagsinungaling ka sa iyong makata. Yung makata mo, hindi yan mabubura ng maling aral mo, yung peking aral mo. Sabi kasi ng Panginoon dito, sabi dito, at ang ibinigay, ang wika ng walang hanggang buhay, at silibigin walang hanggang buhay, binigyan ng walang hanggang buhay, tapos mawawala pa yun sa'yo. Ngayon sabi dito, hindi sila malilipol, hindi sila maaagaw na sinumsaing kamay. Sabi nito, ang aking ama ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi maagaw ng sinuma sa kamay ng ama. Biruin mo, mas dakila ka pa sa ama. Sa ama, hindi maagaw, tapos ikaw maagaw. Pag-iwalay ka, maagaw. Hindi, ibig sabihin, hindi ka tupa. Kasi maagaw Sabi mo kasi, ang hindi maagaw, yung tumatalima. Hindi ka talaga tupa kasi hindi ka tumatalima. May pasampu-sampung utos ka pa, hindi mo nga nasusunod, hindi ka tumatalima, kaya naagaw sa'yo. Tapos yung tupang ginamit mo, tumatalima, hindi maagaw, sabi mo. Ibig sabihin, doon kasi hindi tumatalima, maagaw. Pero dito, yung mga hindi maagaw, yung tumatalima. Kaya ikaw, hindi ka matatalimahin. Sabi mo lang yun, tumatalima ka sa kautusan sa underdalo mo. Di ba? Sinira mo yung aral. Hindi ka pala matilimahin, tapos sasabi mo, sumunod kami sa utos, 10 utos. Ikaw nga, hindi ka matilimahin na wala kaligtasan mo Tapos yung mga matilimahin, sabi mo, tulad ko matilimahin, hindi mawawala ang kaligtasan. Salamat sa iyo sa pag-amin mo at salamat sapagkat sabi mo, ako'y matilimahin na hindi maagaw ang aking kaligtasan sa kamay ng ama at ng anak. Doon pinikotak ang iyong argumento. Mag-review ka, huling-huli ka.
Biro mo, matalimahin ka sa concert, tapos hindi ko pala matalimahin, maagaw. Tapos kami, nung hindi matalimahin, sabi mo, matalimahin pala kami kasi yung mga matalimahin hindi maagaw. Sabi mo, pag matalimahin ka, hindi maagaw. Ibig sabihin ikaw, hindi ka matalimahin. Hindi ka tagasunod ng 10 utos nyo. Yan ang problema ngayon. Mas dakila ka pa sa ama, yun ang kalulungkot. Sabi nga, ang ama mahigit ang dakila sa lahat. Walang pag iningatan ng ama ng Diyos, wala ang wikang makakaagaw, hindi mawawala. Or pag iningatan niya, nang tinanong kita, pag iningatan ba ng Diyos, Diyos na mismong mag-iingat, mawawala pa. Oo, mawawala kasi hindi ako matalimahin. Umalis ako wala, peke ang kaligtasan mo. Pero kung hindi peke ang kaligtasan mo, tapos sinabi mo, hindi mawawala kasi matalimahin ako. Sabi, nagpupungad kang matalimahin ka 10 utos, hindi ka pala matalimahin. Suwail ka pala, nasa sumpa ka pala. Kaya nga, sabi mo, may hatol sa inyo. Ibig sabihin, sa 10 utos ka, may sumpa ka, may hatol pa sa inyo, 8:1 ng Roma. Biro mo, may hatol ka, nangangarap ka ng kaligtasan. Ang kaligtasan nyo lang pala, saving, sin. Wala pala kayo naligtas. Sabi rito, binanggit mo yung 3:33, 36, na may buhay na walang hanggan. Hindi naman kundi talagang naligtas ka sa kamatayan, buhay na walang hanggan. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate. At before natin i-end yung ating live, syempre magpasalamat muna tayo. Unahin natin si Pastor Eric. Yes, again, ito'y debate lang. Wala namang personalan yan, hindi ko lang alam kung magpe-personal si Max. Pero una, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nga sa ipinapahayag ng Panginoon sa bibig natin yung talagang aral ng katotohanan. Salamat sa Panginoon sa pagtatyaga na binigay sa atin upang hampalusin ang mga maling aral. At salamat din kay Brother Russia na tayo lagi pinahintulutan sa kanyang platform. Naway lalo pang lumawig ang iyong platform. At yan din kay Brother Max, pinasalamatan natin siya sa biyaya ng Panginoon. Kasi nga, humarap siya na meron pa rin tapang na humarap po sa atin upang makipagbakbakan ng katwiran. At kayo din sa mga nakikinig po dyan sa platform ni Brother Russia at sa ating pong program, sa ating live, sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon, naway sumainyo ang kapayapaan at yung tunay na kaligtasan hindi mawawala. Shalom! Okay, at pasalamat din Brother Max. Okay, maraming salamat po. Naway ang karunungan mula sa Diyos at ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu ang magpaunawa sa atin ng kahalagahan ng paksang ito. Ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit siya ay Diyos ng makatarungan. Kaya, bagaman ibigay niya sa atin ang kanyang kaligtasan, ay tayo pa rin ay binibigyan ng karapatan. Kung ito'y ating tatanggapin, ating iingatan, at kung tayo mananatili sa Kanya, sabi nga doon, ang magtiis at siya ay patuloy na sumunod. Pag siya'y nahayag sa mga lapap ng langit, ay tayo po ay sumasamang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Naway ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ang sumatin hindi lamang sa panahong ito, kundi sa buong panahon ng ating buhay. God bless po sa ating lahat. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so nandito si Brother Eric, lagi naman yan, ang daming hamon nito. At si Brother missionerong sa SDA lagi-lagi na din naman to. So maraming salamat mga kapatid. Please subscribe yung YouTube channel, Russia Debates TV, at yung aking Facebook din. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near.